Hi guys! Thank you so much for watching. This is Soundcheck with RC. Today I am with my friend. Yana. Yes. Hi naman. Hi ka naman yan. Bumati ka naman. Hello. So yan, that's my friend. We've been friends for 5, 6 na, no? Kasi graduate tayo 4 years. Yes. Oh, 5 years. 5 years, Actually, 6 Yana is years? one of my most unexpected friends. Kasi we met during our NSTP. Yes. Tama? And then, very introvert. Very introvert. And nung starting ng college, medyo extrovert pa ako. Hindi ko alam paano kami naging mag-friends talaga. Kasi hindi naman kami magkaklase. Hindi rin kami magaling siya. Not so much ako. So, hindi ko makita. Pero looking back, very grateful ako. Naalala mo pa ba kung kailan tayo una naging close? Actually, di ko na maalala. Pero actually, nung NSTP, time lang ako, di ba? Then si Will, tsaka kayo, extrovert kayo. Sobrang outgoing yung dalawa. So, sa inyo ako nasama. Hindi ko ma-remember actually kung paano tayo naging friends. Basta alam ko magkakasama tayo. And ganun na yun. Oo. Naturally na lang naging close or nagkaroon ng communication since yung circle mo, sila Jillian, naging circle ko rin at the same time. So, yun. This is one of the friendships that really makes me wonder. Isang katulad niya at isang katulad ko naging friends. Pero so far masaya ka na ba? Yes, oo naman. Sobrang dami ko naman natututunan sa'yo. Tsaka sa lahat ng tao. Doon tayo sa kumusta ka naman. Okay naman, sobrang nagpa-pass by pa sa mga lahat na nangyayari and happy for sa mga nangyayari. Happy sa mga nangyayari. Oh, yeah. That's nice. Oh, sige. Grabe, kita niyo yung difference kapag introvert sa kausap. Nakahawa ko. Nagiging introvert din ako. Pero, can you tell us if si Yana right now, she's working in one of her dreams as far as I know. Talagang gusto mo yan. Tama. Yes. Ginusto mo talaga yan. Oo, kasi syempre after graduations, hinahangad mo din naman na mapunta ka sa mga known companies or known industry sa field na meron tayo. And sobrang rare na overcome mo yung mga challenges over time dun sa field na yun. So, ayun, sobrang overwhelming nung dreams na nakamit mo. Isa step pa lang. Like, before ka mag-college, did you ever see yourself? Nakaplano na ba talaga yan na, okay, pagka gusto ko, ito ako pag-college, gusto ko pagka-graduate ko, nandito ako, ito yung mga gusto ko. Nakaplano na yun. Actually, hindi. Sobrang, akala ng mga tao, sobrang upskill na tao ko dun sa field na meron tayo. Kasi, Aviation kami guys, aviation, baka hindi nyo alam. so, first choice ko kasi is more on medicine or legal. Di ba? okay. More on ganon. So, plot twist talaga sa akin na napunta ako sa aviation field. And syempre, blessing in disguise din siya kasi nakapasok ako sa institution natin and na-meet ko yung a lot of people. And at first, sobrang sketchy na pumasok sa ganitong industry or sa ganitong field natin sa college. Kasi sobrang hindi mo alam kung ano yung electronics. I mean, AEPS. Yung batch natin, hindi tayo aware na may ganong course. Yes, exactly. Ang alam lang natin is AMT, Aero. Ayun lang, yung 2 courses na yun, mostly. So, nung pumasok ka sa AET, wala kang skills to read ng mga spaghetti na diagram. Yes. So, hindi siya nakaplano eh. Naturally lang din siyang, sabi ko, kung ito yung binigay sa akin or kung ito yung naka-written sa path ko. So, go tayo. Kasi, hindi lang naman ito yung mag-stay in the near future na ito lang yung meron tayo eh. And pwede rin naman kasi nating, di ba, pwede nating i-pursue yung medicine or yung legal matters or paglolo. Exactly. So, di ba? I like that. So, hindi lang naman magsistay yung sarili mo dun sa kung ano lang yung nabigay sa'yo. I like that so Diba? much. Yung mayroon kang career right now, but that doesn't mean na ito ka na and in the end. We are not degrading people na
for 50 years, ito Sa- sila, sa nasa isang industry. career. That Oo. is a calling, and that is Yes. also amazing. Pero let us also normalize, no, na if gusto mo maging doctor, you can be a doctor, and you can be a mother, and you can be a lawyer at the Diba? same time. Oo, kasi That's very nice. maraming manifestation na sa generation natin, maraming manifestation, hindi lang sa generation natin, also the old generation na kaya nilang gawin eh. Yes. Why not we try, then if we fail, At least we try. oo, at least we At try. least we try, diba? At least babangon ka ulit. Yes, Diba? Yun yung mahalaga eh. At saka hindi ka naman, you cannot stand again if you didn't fall at all. Diba? Oo. It's part of the process. Yes. But can you tell us, ano yung moment sa buhay mo na sa tingin mo talagang nag-hit ka ng rock bottom? And how did you go past it? Kasi, you went past it eh. So, I think yung rock bottom ko is mayroon akong crisis when it comes to our course. Second year. Okay. Before I run for the position sa ATSO, okay. may crisis na ako na mag-switch ng course. Going to med or in any related medicine. Yes. Outside. Yes. Oo. Mag-transfer ganun. Maghanap ng school. Naging rock bottom ko siya kasi sobrang malaking crisis siya for me kung gusto ko pa ba yung ginagawa ko. Or nag-get by na lang ako kasi ito lang yung meron ako for now eh. And pandemic. Parang nanghihinayang ka. Oo, Ba't diba? di ko tinuloy? Diba? Oo. And then, eventually, so, ayun, may time din na sobrang jump pack ka na maraming ginagawa and wala kang kausap na kaklase mo kasi you always, yung lagi ka lang nakatingin sa screen, di ba? Yes. Pandemic nga Pandemic, ito. yes. Oh, pandemic. And then, naghanap ka ng different from your routine. Kasi di ba ang routine natin everyday is projects na kaya natin, kung ano yung meron tayo sa bahay, yung mga electronics na kaya natin gawin sa bahay, or kaya natin ipa-shopee, ganun, mga ganun. So, for me, hindi siya ganun ka-exciting na. So, Kumbaga sa simula may spark, tapos nawala. oh yeah. And may organization pa, and then friends. Siyempre, nahati mo yung katawan mo sa time mo sa friends, sa time mo sa organization. And then, eventually, yung pagiging introvert mo, nag-hit sa'yo. Yung gusto mong kumawala sa mundo kasi nag-expect sila from you na you always are available for them, di ba? Tapos, Okay. and then, ikaw kasi yung taong madaling malapitan. And then, Sobrang dali niyan lang. madaling lapitan. And then, parang in the end of the day, kanino ka kakapit? Kasi you are everybody's sangga. Oo. Sino naman ang sangga mo? Oh, di ba? Kapag for example, ikaw yung naging Angkor ba? oo, kung ikaw yung naging anchor and then eventually ikaw yung nag-drift apart, kanino ka oo, di ba? So, yun yung moment ng second year. Kasi yun pa yung moment na hindi ko pa ganun ka na-explore yung mga tao sa paligid ko. Like, kayo, hindi ko pa kayo eventually Ba't tayo talagang close, no? oo, kasi di ba nag-uusap lang tayo org. Yes. Nag-chat lang tayo dahil sa org. Oo. Or eventually Konting akads. oh, di ba, Ganun. konting akads, may tanungan, ganito, ganyan, papatulong sa ganito, sa ganyan. And then, yung other pips naman is may sarili-sariling buhay din. Yan, sila Jillian, sila Justin, may other battles din sila na kailangan mong intindihin. And, yung other friends ko din, syempre sila din kasi nagko-cope up rin sila sa pandemic. So, pare-pares tayo, naging rock bottom din siguro yun, yung pandemic. Kasi, yung other people na kilala natin ngayon, nag-boom din yung buhay nila kasi yung pandemic yung naging twisting point natin lahat. Yun. For me, yun yung naging rock bottom ko. And paano ko siya na-cope up? Siguro, ang sagot lang din is yung sarili ko. Kasi, You love yourself. oh, harder. Parang diba? Hindi naman sa you love yourself harder. Naghanap ka ng ibang way out. Kumbaga, alam mo sa sarili mong self-battle yan. So, alam mo rin sa sarili mo na ikaw lang din makakatalo sa self-battle na yun. Diba? So, yung mga friends, nandiyan yan, supporting actor yan. But eventually, in the end of the day, sarili at sarili mo yung kasangga mo. That's true. Diba? That's so true. And then, lahat ng problema mangyayari kasi sa'yo. Oo, tutulong yung mga friends, tutulong yung family mo. But eventually, ikaw yung makakanap ng maraming solusyon.
Kasi maraming solusyon sa lahat ng problema. It's up to the person how they face it and kung gusto nila. Kasi 'di ba sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, dadaming dahilan, 'di ba? That's so beautiful. And ngayon ko lang din nalaman yun. Oh my God. Ang amazing. Kasi tama ka na if gusto mo talaga kumawala sa isang sitwasyon, your friends can be there supporting you. Pero hindi sila yung primary actor. Hindi sila yung primary mover ng buhay mo. Kasi in the first place, it is your life. Yes. So you have to take charge of it. That's so good. That's so nice. Pero nung mga time na yun, after mo ma-cope up yun, nakakita ka ba ng like immediate changes sa'yo? Like, would you say mas naging open ka? Or would you say mas naging observant ka palalo? Mas naging observant at the same time, mas naging open around the people. Okay, that's so cool. Kasi ako, alam niyo ako, may boundaries ako lagi. Yes, of course. Sobrang laki ng boundaries ko when it comes to sa mga tao. And mataas yung wall sa mga tao. And pagka, for example, mag-uusap lang kami ng tao, pag may kailangan siya sa akin, parang ganun lang. Yung, parang usually lang is yung sobrang professional or sobrang affirmative mong tao, ganun. So, naging open ako sa mga friends ko na, ay, may ganito akong thoughts. Ay, may ganito akong nararamdaman or feeling, kumbaga, ay, hindi ko naman ini-invalidate kung ano yung nararamdaman or pinagdadaanan nila. But at the same time, gusto ko lang talagang i-spill out. Or yun yung way of coping up na i-spill out mo kahit nakikinig lang sila. You don't have to expect na meron silang masasabi sa'yo. Kasi alam kong hindi lahat ng tao is ganon. Katulad ko, listener ako. So, hindi ako magaling to comfort sa words. But, may make sure ko na yung presence ko nandun at some point. And ganun yung nararamdaman ko sa friends ko, sa inyo. Na once na nag-spill out ako, kasi di ba sobrang rare ko mag-spill out dati. Yes. So, once na mag-spill out ako, I make sure na first is nasa good mentality sila. Second is may space sila to listen. Kasi in fact, bago ka, natutunan ko sa inyo na before kayo nagsispill out, check nyo muna kung nasa spacing kami or may space ka. Tamang, baka nagkikwento ko dito, girl, tapos ikaw pala heartbroken. Oh, di ba? Ganun. So, Gets. after nun, nakita ko din yung sarili ko na mas naging progressive when it comes to goals na meron ako. Like, for example, yun sa organization, mas na-inspire ako to do yung mga ginagawa ko sa organization. Kasi nakikita ko kayo. Nakikita ko may na-inspire, may na-motivate sa mga galaw na ginagawa ko. And at least, even though meron akong friends inside the organization, at least meron akong space out or comfort zone. Kayo, naging comfort zone ko na kahit mag-rant ako ng kahit ano about organization, kahit kasama kayo sa org, hindi nyo ko i-judge. Yun yung na-feel ko eh. And then, nakita ko din na mas nagaganahan akong gumising sa araw-araw. I mean, cliche. Pero at least, Totoo yun. kasi, Meron talaga. lagi mo kasing tanong sa sarili mo, para kanino ako bumabangon. Diba? I mean, other than myself, meron ako reason para, mas magkaroon ako ng mas magandang malawak na words of wisdom everyday. Kasi, marami kang nakakausap, marami kang nakaka-communicate, and hindi lang naman kayong friends ko yung nag-open up sa akin. So, Ikaw din, sa amin. kayo. Then, yung mga tao na nasa paligid ko na hindi ko man ganun ka-close, pero nag-spill out sila sa akin. So, yun yung nagiging reason ko para mas lalong mag-motivate and mas maging better. And then, also, ayun, nagsi-self-care na ako nun. After that, yun, change ko yung fashions ko, change ko yung the way na makompose yung mind ko. Ganun. Kasi dati, sobrang ikli ko lang mag-chat, diba? Yes. Like, Tapos, okay. tapos walang emoji. Diba? So, Oo, pero ngayon may emoji ka na marami ng letter Y yung yun, diba? mga yehey mo, yung mga Tapos ang haba. pinag- Diba? So, for after that, mas nakita ko naging better ako kasi mas humahaba na yung conversation ko with the other people.
mas nagkakaroon ng hindi naman intimate na talagang intimate, like intimate conversation with the other people kahit di ko kilala kasi nagkakaroon kami ng deep talks. Yung ganun. Beautiful. Diba? Alam nyo, gusto kong baragin yung idea na yung mga introvert ay, kasi nabanggit mo kanina na you are a good listener. I can attest to that. Yes. You really are a good listener. And yes, tama na i-check mo muna yung friend mo before ka, alam mo yun, baka wala kasi sila sa tamang estado. And ayaw mo rin naman maging burden sa kanila. I think kasi friendship is a two-way responsibility. Hindi lang siya one person. Yes. So, nabanggit mo kanina yung pagiging introvert. Gusto kong, ang tawag doon, tanggalin yung normalization na yung mga introvert ay pawang listeners only. Okay, like, listeners only period. Nilalagyan kayo ng eto kayo, ng label. But I'd like to, disregard, disintegrate, disperse that idea. Kasi, even introverts, bukod sa magaling kayong listener, you are very observant. So, yung mga observations nyo, yung mga wisdom nyo, it really is substantial. And you see things that sometimes extroverts oversee. Yeah. Yung mga namimiss look namin yung mga ganitong bagay. Nami-misread namin yung mga signals. Kasi nga, ano ka, extrovert king? Pero kasi ngayon, hindi mo rin ako masyadong extrovert. Depende na lang sa tao. Pero, At saka, when it comes to dealing with things, introvert are more of reserved. yes. And You think muna before you speak. Oo. Ganon. Tsaka kasi, hindi naman sa takot mag-speak, but the thing is, mas sanay kasi kayo nag-iisip lagi. Ah, okay, gets. Hindi naman sa nag-overthink, but the thing, nag-overthink. Analytical. Oo. Ganon. And Logical. not to invalidate yung mga extrovert din naman na ganun. Pero more on sa mga nakakasalamuha kasing introvert is more on relax and reserve when it comes to dealing with things. Diba? So, yeah. Pero, sige, we've highlighted yung mga good things ng introvert. So, tingin mo ano yung mga not so good things ng mga introvert? Para at least aware lang tayo. Sa tingin mo. For me, first is yung may mga bagay na hindi sila kagad nag-speak up. Observant sila. Yeah, observant sila. Pero, ayun, ganun. Hindi naman sa nonchalant. Dapat ipas mo. Oo, ganun. Then, syempre, mataas yung wall nila sa mga tao. Mahirap silang makuha yung loob agad. Yes. Diba? Mahirap makuha yung loob ng mga introverts. And, they set boundaries sa Talaga. first meeting. Oo. In the first meet up, girl. Dito ka lang. Yes, yes. Tsaka, masyado silang mausisa. Hindi naman sa bad thing yun. Pero yun yung sa tingin ko din naman na disadvantage. Napapansin nila lahat ng bagay sa pagiging observant nila. Small detail. Ano siya? Hindi naman siya technically red flag. Oh, yeah. Or it's an orange flag. Yeah. Pag nasobra, syempre, yun Red flag. Yeah. Okay. Naisip ko tuloy. Ang dami ko kasing friends na introvert. Legit. At saka, baka siguro naiisip ng mga extrovert na tao, mas dinadala nila mga introvert. Ang relationship, ang friendship. Ano, mas funny story. I have a friend. High school. Tapos, journalism kami nagkita. Tapos, yan. Ang tagal din namin friends, pero online lahat. Hindi kami nagkikita. Taga Los Baños siya, taga San Pedro ako. Layo. And then, yung sinabi niya sa akin minsan niya, na feeling niya daw, nakarga ko yung relationship namin, yung friendship namin. And I didn't really mind kasi kung kinakarga ko man siya, kung binubuhat ko man yung relationship, I like doing it for us. Pero nung sinabi niya yun, parang nagkaroon tuloy ng negative connotation. Oh, parang binubuhat ko ng relationship na to. Pero, ayun man, napag-usapan namin, nag-efforts naman din siya, na siya naman yung mag-check-in sa akin, which I really appreciated kasi the best kind of apology and the best kind of, alam mo yun, is change behavior. Yeah. So, kita ko nag-effort siya ng mga tayo na yun. Tapos, sobrang na-appreciate ko naman din. And one thing na napansin ko sa kanya, and, well, generally sa mga introvert, kapag meron nire-request ang other party,
ina-absorb niya, and madaling nababago. Madaling nag-e-effort para gawin. Yes, yes, yes. Diba? So very nice naman. Pero, let's go back naman sa life mo. So, tingin mo ba? Well, going back to your childhood, introvert ka na ba talaga? Who? Ever since the beginning. Oh, ever since, yeah. But who is your we all have that diba, that idol. Not really idol kasi ayoko maka-term na idol. Pero, Nilulook up. yes, someone na nilolook up ng isang katulad ng Rihanna May. For me, nilulook up ko sa family, for me, father ko. Oo. Very very family person. Walang friend. Hindi naman sa very family person. But the thing is, when it comes to how you deal with life or survival instinct, father ko yung nakikita ko when it comes to dumidiskarte and things to provide and yung pagiging mabait. Yun. I mean, kasi at times na, syempre, magiging sutil ka, magiging Parang maloko. never ka naman naging sutil girl. Hindi, way back, syempre. Oo, way back. Yung mga ganong bagay. Yes. Rarely mo siyang makikitang magalit, ganun. Maintindihan niya, ganun. So your father's more like the soft type of love. Oo, and Walang harsh words, yeah, wala. walang pananakit. And would you say na it contributed to The way, your upbringing na soft lang? oo, kasi, Kind tayo, kind. tapos, syempre, as a provider mindset, gusto niyang ibigay lahat sa inyo. Kahit na siya, i-left out niya na. So, that kind of mindset, gusto ko yung gano'n. I mean, medyo hindi siya aayon sa iba. Pero kasi, most of the parents gano'n naman eh. Lalo na kayo tumatanda tayo. Oo. Ibibigay nila sa'yo lahat para ma-provide nila yung gusto nilang, yung gusto mo sa buhay mo. And they supported what decision na gagawin mo. And yung father kasi ganun. For example, hihingi ako tulong. Well, mga certain things na ang hirap, connections, ganun, something. Pagka isang sabi mo sa kanya, gagawa niyang paraan. And then, he will make your life easier when it comes to that, diba? So, yun yung tinatry kong embody sa character ko. While in setting boundaries with the other people, also, dun sa mga taong mahalaga sa akin, at least, nakaka-provide ako sa kanila. Kasi for me, nakita ko silang nakapag-provide ako sa kanila. Masaya eh. Pero at least, meron ako nalileft out. And ngayon, ganun yung medyo na-achieve ko naman na, di ba? So, yun, yung nilulook up ko and yun, yung pagiging mabait. And then, yung pakikisalamuha sa other people. Magaling siya dun eh. And yun yung Hindi ka naman dun, girl. I mean, you've grown so much. I know. And then, yung pakikisama kasi, siya kasi, for example, mayroon na sa kanyang nagagalit or naiinggit when na certain things, wala siya deadma. Pakikisamahan niya pa rin yung person. That's so hard. Diba? That's so hard. Dito, I wanna be your friend. Diba? So, I saw it growing up. And then, eventually, gusto ko siyang, hindi naman sa gusto ko talagang at all yung character makuha. At least, Different ka naman din. diba? So, at least, yun, meron akong taong role model. Pero may akong roadmap. Oo. Ang dami kasing, syempre, naghihirap yung parents natin for us. Pero, kasi responsibilidad naman talaga nila. So, yung love lang nila as a parent sa atin, yun yung hindi rin naman mababayaran ng kahit ano. So, yun yung nakikita ko rin, Then, yung pagmamahal ng father ko sa family namin. So, yun yung isa sa mga niluluck up ko. Ang ganda. Ang ganda kapag yung pamilya ay mga magulang ay sobrang
I mean, kasi normal. I mean, growing up, sabi kasi, tough love talaga. It's very different. And tingnan mo, ganito yung mga taong nabibreed ng mga hindi laging galit na tahanan. Mga magulang mo, hindi naman sila laging galit. Pero ganun lang sila. So, well, you know, different parenting styles and everything. Totoo, I will say na growing up, mas mainit naman sila. Yes, so. Mas mainit naman sila. Kasi, naalala ko yung teenager phase ko eh. Napakasakit ko ng ulo. Tapos parang every week gusto ko lumayas. And I know yung mga kapatid ko may ganong tendency din. Or baka galing na sila sa ganong tendency. And actually, nasa facing talaga siya ng mga kabata. Yes, nasa facing. Nasa facing siya. And ang maganda naman, at least sa parents ko, natuto na sa amin ng ate ko, in a way. Siyempre, sumasakit pa rin yung ulo nila. Kasi apat kami sa dalawang kapatid. Pero, mas soften yung blow. Yung sa ate ko parang sapak eh. Sa akin, sampal na lang. Sa mga kapatid ko siguro kurot na lang. That's very beautiful. I think if maging parent man tayo in the near future, we will understand and appreciate them more. And if kayo mga nakikinig, you're not very in good terms with your parents, that's also okay. Pero toxic man, magulang pa rin kasi natin sila. At the end of the day, we're all still parents. Ang negotiable ko lang kapag syempre binenta ka ng mga magulang mo, sinel ka, syempre mag-usapan tayo. Hindi na yun magulang kita na hindi mo magagamit yung argument. And we were close to 30 minutes. Wow! Patrick? 30 minutes. Diba? Do you have any last few words to say? May gusto ka bang what do you call this? Advice? Gustong ibigay sa mga listeners natin? Very diverse yan. May bata dyan, may matanda, may mga lola, kung ano-ano. Grabe yung diversity ng Facebook. Anything to say before we end? I mean, sa side ko lang naman kasi, I mean, hindi man magawa na lot of people, but at least, something that I learned in the past few years, and syempre ngayon recently na nasa working era or adulthood na tayo, always explore things, discover things, and, I mean, fear is natural. Yes. Fear is there, and lagi ko nga sinasabi sa lahat eh, pag hindi ka takot gawin yung isang bagay, ibig sabihin hindi para sa'yo yun. Diba? Yes. So, if you, I mean, not invalidating the people na hindi kinakabahan, pero, for me effective sa akin eh. Once na kinakabahan ka sa isang bagay, or, hindi naman sa doubtful, meron siyang magandang resulting in the end of the day. Thank you po. Spirits with God, guys. Thank you. Pizza po. Meron pa tayong isang penny. Thank you. Dumating na din yung order namin after 27 minutes. So, ayun, Yes. to continue. Fear is there, fear is natural, and fear will eventually make you a better person. It's And, not an enemy. yeah, it's your friend na indication mo na you will do better. Yes. And indication din siya na kaya ka kinakabahan kasi feeling mo there's something in you na kulang pa. So you will do better. Gagawa ka ng paraan to make yourself ready for any challenges na kakarapin mo. Interview man yan, something big na mangyayari sa iyo, business, school, family, any event or hosting, gano'n. So, when you make yourself more ready, kasi pagka lagi ka talagang, kapag lagi lahat vocabulary or by the book mo gagawin or kakabisaduhin lahat ng bagay, magiging robot ka eh. Let things go with the flow naturally. Okay lang mag-go with the flow, okay lang maging decisive, anything you want, okay lang. But the thing is, in the end of the day, you yourself know yourself. Kilala mo yung sarili mo in the end of the day. Kung ganito ako, alam kong ganito ako, hindi ako ganito sa iniisip ng ibang tao. Kasi kakampi mo lang yung sarili mo in the end of the day. So,
And hindi mo rin kailangan i-explain lagi yung sarili mo sa lahat ng tao. Yes, period. Di ba? Period, slay. So, if you have this kind of thinking, then go. Pero at least, try to meet halfway sa mga taong nakakasalamuha mo. Kasi baka sa sobrang self-care mo sa sarili mo or self-love mo sa sarili mo, nagiging narcissistic ka na. Yes, period. Yan, tama yan. Di ba? Gusto ko na na-highlight mo yan. So, it's okay to self-love. It's okay to self-care. But the thing is, Do not be self-centered. yes. And also, bantayan mo yung sarili mo. Kasi, too much is too dangerous for you. Di ba? Walang So, yun. sobra na maganda para sa atin. Yes. So, always keep things in check and balance. Yes. I like this so much. Parang magiging norm ko na ngayon ang mahabang podcast kasi very substantial ang mga checkmates natin every episode. I'm very grateful na sumama ka today. Pinilit ko siya. At hindi, maano siya. Madaling hilahin. Isa siya sa mga friends ko na talagang isang tawag mo lang, basta walang shift, go. So I'm very grateful, Yani. And yeah guys, dumating yung order namin. Darating na rin siguro yung salad in a bit para makakain na kami. We'll see you guys in the next episode. Thank you so much for watching. Thank you.